Ang liwanag sa kagubatan. Kabanata 1. Ang mga kakaibang ilaw. Ang tahimik na bayan ng Maplewood ay palaging isang mapayapang lugar. Nasa gitna ng mga bundok ng Adirondack, ito ay nag-aalok ng katahimikan at isang malapit na komunidad. Ang kagandahan ng bayan ay nasa pagiging simple nito, hindi naapektuhan ng ingay at abala ng buhay sa lungsod. Ngunit isang gabi ng huling Oktubre, lahat ay nagbago nang lumitaw ang mga kakaibang ilaw sa kalangitan. Si Emma Clark, isang freelance na mamamahayag na nasa huling bahagi ng kanyang 20s, ay nag-e-enjoy ng isang tahimik na gabi kasama ang kanyang asawa na si Tom. Nasa veranda sila, umiinom ng mainit na kakao at nanunood ng mga bituin. Si Tom, isang amateur astronomer, ay may teleskopyo na nakaset up, umaasang makakita ng meteor shower na inaasahan ng gabing iyon. Habang pinagmamasdan nila ang kalangitan, isang serye ng maliwanag na kumikislap na ilaw ang lumitaw sa abot tanaw. Gumagalaw ito sa paraan na hindi magagawa ng anumang sasakyang panghimpapawid, mabilis na gumagalaw pabalik-balik, bumubuo ng mga komplikadong pattern. Tom, tingnan mo yan. Bulalas ni Emma, itinuturo ang kalangitan. Inayos ni Tom ang kanyang teleskopyo, sinusubukang makita ng mas malinaw. Hindi ka panipaniwala, bulong niya. Hindi pa ako nakakakita ng kahit anong katulad nito. Ang mga ilaw ay nagiging mas maliwanag, inililiwanag ang buong tanawin. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtipon sa labas, naaakit ng kakaibang pangyayari. Pabulong ng kaguluhan at takot ang pumuno sa hangin. Kinuha ni Emma ang kanyang kamera at nagsimulang kumuha ng mga larawan, ang kanyang instinct bilang mamamahayag ay sumiklab. Kailangan natin itong idokumento, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangangailangan. Habang nagpapatuloy ang pag-indayog ng mga ilaw, isang mababang ugong na tunog ang nagsimulang pumuno sa hangin. Ito ay isang tunog na umaalingaw sa kanilang dibdib, parehong nakaaaliw at nakatatakot sa parehong oras. Pagkatapos, bigla na lamang nawala ang mga ilaw, iniwan ang bayan sa nakakabinging katahimikan. Kabanata 2, ang imbestigasyon. Kinabukasan, ang bayan ay puno ng haka-haka. Nagpasya si Emma na magsiyasat pa. Bumisita siya sa lokal na aklatan, umaasang makahanap ng anumang tala ng mga katulad na pangyayari sa kasaysayan ng Maplewood. Si Mrs. Henderson, ang matandang librarian, ay bumati sa kanya ng mainit na ngiti. Magandang umaga, Emma. Narito para magsaliksik. Oo, Mrs. Henderson. Nakita mo ba ang mga ilaw kagabi? Tumango ang librarian. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Nakita ko. Hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganito dito. Interesado, sinundan ni Emma si Mrs. Henderson sa likurang silid kung saan naruroon ang mga lumang pahayagan at tala ng bayan. May mga ulat na katulad nito noong dekada 1950, paliwanag ng librarian, hinayla ang isang lumang pahayagan. May mga tao na nakakita ng kakaibang mga ilaw, nakarinig ng kakaibang mga tunog, pero walang nangyari. Binasa ni Emma ang artikulo, na naglalarawan ng mga sightings na kapareho ng kanilang nasaksihan kagabi. Determinado siyang tuklasin ang katotohanan, nagpasya siyang bisitahin ang lugar kung saan lumitaw ang mga ilaw. Sumama si Tom sa kanya, dala ang kanyang kagamitan sa kamera. Nagmaneho sila papunta sa kagubatan sa labas ng bayan, ipinarada ang kotse at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kagubatan ay siksik at tahimik, tanging ang tunog ng pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng paa at ang malayong huni ng mga ibon ang maririnig. Habang sila'y nagpapatuloy, natagpuan nila ang isang clearing. Ang damo ay sunog sa isang bilog na pattern, at ang hangin ay may bahagyang amoy ng ozone. Dito siguro nangyari, sabi ni Tom, lumuhad upang suriin ang lupa. Anuman ang nangyari dito ay makapangyarihan. Kumuha si Emma ng mga larawan, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang nagdulot ng mga ilaw? At bakit sila napunta sa Maplewood? Kabanata 3, ang pagkikita. Kinagabihan, muling nakaupo sina Emma at Tom sa kanilang veranda, umaasang makakita ulit ng mga ilaw. Habang lumilipas ang oras, tumataas ang kanilang pananabik. Sa wakas, bandang hating gabi, muling nagpakita ang mga ilaw. Ngayon, mas malapit ito, halos direkta sa ibabaw ng kagubatan. Mas malakas ang ugong na tunog, at ang mga ilaw ay tila kumikislap ayon sa tibok ng kanilang puso. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Emma ang kamay ni Tom.
Pumunta tayo, sabi niya, hinayla siya papunta sa kotse. Nagmaneho sila papunta sa clearing, ang mga ilaw ay nagiging gabay nila na parang isang beacon. Habang papalapit sila, bumaba ang mga ilaw, nililiwanag ang lugar sa isang ethereal na glow. Bumaba sina Emma at Tom sa kotse, namamangha sa kanilang nakikita. Isang malaking, hugis saucer na sasakyang panghimpapawid ang nakabitin sa itaas ng clearing, ang ibabaw nito ay makinis at may kantap. Naglalabas ito ng mahinang ugong, nagpapanginig sa hangin sa paligid nila. Pagkatapos, isang sinag ng ilaw ang bumaba mula sa sasakyang panghimpapawid, binabalot sila sa isang mainit, nakakakiliting pakiramdam. Nakaramdam si Emma ng kakaibang hatek, na parang hinihila siya ng ilaw. Tumingin siya kay Tom, na mukhang katulad na mesmerized. Bago pa sila makariyak, sila'y itinaas mula sa lupa, lumulutang pataas sa sinag. Ang takot ay sumiklab kay Emma, ngunit ang pakiramdam ay kakaibang kalmado, na parang sila ay marahang hinahagod. Kabanata 4, sa loob ng sasakyan. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang malaking, bilog na silid. Ang mga pader ay gawa sa makinis, metalikong material na tila kumikislap ng mahinang ilaw. Ang hangin ay malamig at may bahagyang amoy na hindi maipaliwanag. Nagtinginan sina Emma at Tom, ang kanilang takot ay pansamantalang napalitan ng pagkamausisa. Walang nakikitang mga pinto o bintana, tanging ang mahinang ugong ng sasakyang panghimpapawid. Biglang, isang bahagi ng pader ang bumukas, at 3 nilalang ang pumasok. Sila'y matangkad at payat, may maputlang balat na halos translucent. Ang kanilang mga mata ay malaki at itim, sumasalamin sa mahinang ilaw ng silid. Nagsuot sila ng simple, masikip na kasuotan na tila sumusunod sa kanilang katawan. Isa sa mga nilalang ang lumapit, itinaas ang kamay sa isang galaw na tila parehong welcoming at authoritative. Nakaramdam si Emma ng kalmado, at narinig niya ang isang boses sa kanyang isip. Huwag kang matakot. Hindi kami nananakit. Nanlaki ang mga mata ni Tom. Narinig mo ba yun? Bulong niya. Tumango si Emma, hindi makapagsalita. Ang boses ng nilalang ay nakakaaliw, halos nakakatuwa. Matagal na naming pinag-aaralan ang inyong mundo, patuloy ng boses. Narito kami upang matuto, upang maunawaan ang inyong lahi. Bakit kami? Sa wakas ay naitanong ni Emma. Kayo ay pinili dahil sa inyong bukas na isipan at kagustuhang matuto, sagot ng nilalang. Hinahanap namin ang mga taong handang umunawa, hindi ang matakot. Dinala sila ng mga nilalang sa isang ibang silid, puno ng mga kakaibang, kumikislap na aparato. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga simbolo at mga larawan na tila nagbabago at nag-iiba habang tinitingnan nila ito. Ito ang aming silid kaalaman, paliwanag ng nilalang. Dito, iniimbak namin ang impormasyon tungkol sa inyong mundo at sa iba pa. Nagtinginan sina Emma at Tom, ang kanilang takot ay unti-unting napalitan ng pagkawili. Nakatayo sila sa harap ng mga nilalang mula sa ibang mundo, mga nilalang na naghahangad ng kaalaman kaysa sa pananakop. Kabanata 5, ang palitan. Sa mga sumunod na oras, nakipag-usap sina Emma at Tom sa mga nilalang, natututo tungkol sa kanilang advanced na teknolohiya at sa kanilang paghahangad na maunawaan. Ang mga nilalang, sa kanilang bahagi, ay nagtanong tungkol sa Earth, sa mga tao, at sa mga kultura nito. Naakit si Emma sa kanilang mapayapang kalikasan at sa kanilang kagustuhang matuto. Bakit kayo nagtatago sa amin? Tanong niya. Ang aming presensya ay magdudulot ng takot at pagkataranta sa inyong lahi, sagot ng nilalang. Nais naming iwasan ang alitan at hindi pagkakaunawaan. Naniniwala kami sa isang gradual na pamamaraan, na hinahayaang lumago at umunlad ang inyong lahi bago kami magpakita ng bukas. Tumango si Tom. May katuturan yan. Ang mga tao'y natatakot sa hindi nila nauunawaan. Tumango ang nilalang. Eksakto. Iyan ang dahilan kung bakit hinahanap namin ang mga tulad ninyo, na bukas sa mga bagong ideya at karanasan. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nakaramdam si Emma ng malalim na koneksyon sa mga nilalang na ito. Hindi sila gaanong naiiba. Pinalakas ng parehong kagustuhan na maglakbay at maunawaan ang universo. Sa wakas, dinala sila ng mga nilalang pabalik sa silid kung saan sila unang dumating. Oras na upang kayo ay bumalik, sabi ng nilalang. Ngunit alamin ninyo ito, hindi kayo nag-iisa. Patuloy naming babantayan at pag-aaralan, at isang araw,
kapag handa na ang inyong mundo, kami magpapakita. Tumango sina Emma at Tom, nakaramdam ng halo-halong pasasalamat at lungkot. Nakaranas sila ng isang bagay na hindi maipaliwanag, isang bagay na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Kabanata 6, ang pagbabalik. Muling bumalot sa kanila ang sinag ng ilaw, at sila'y dahan-daang ibinaba pabalik sa clearing. Ang sasakyang panghimpapawid ay tahimik na umangat sa kalangitan, ang mga ilaw ay unti-unting nagdilim hanggang sa tuluyan itong mawala. Nakatayo sina Emma at Tom sa clearing, nakatitig sa walang laman na kalangitan. Tahimik ang gabi, tanging ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ang maririnig. Kailangan nating sabihin sa mga tao, sabi ni Tom, binabasag ang katahimikan. Umiling si Emma, sino ang maniniwala sa atin? Iisipin nilang baliw tayo. Buntong hininga si Tom, siguro tama ka, pero kailangan nating idokumento ang nangyari, para sa ating sarili kung wala ng iba. Bumalik sila sa kanilang bahay, ang kanilang isipan ay nag-aapaw sa mga nangyari ng gabing iyon. Gumugol si Emma ng oras sa pagsusulat ng lahat ng kanilang naranasan, habang si Tom ay ni-review ang mga footage na kanyang nakuha sa kamera. Kinabukasan, ibinahagi nila ang kanilang kwento sa ilang malalapit na kaibigan, ngunit gaya ng inaasahan, karamihan ay hindi naniwala. Ang iba'y natatawa, habang ang iba'y simpleng hindi makapaniwala. Ngunit alam ni Emma at Tom ang katotohanan. Nakita at naranasan nila ang isang bagay na lampas sa pangunawa, at iniwan ito ang isang hindi mabuburang marka sa kanilang buhay. Kabanata 7, ang epekto. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Emma at Tom na bumalik sa kanilang normal na buhay, ngunit ang alaala ng kanilang pagkikita ay nanatili. Palagi silang tumitingin sa kalangitan sa gabi na may bagong pakiramdam ng pagkamangha at pagkamausisa. Nagpatuloy si Emma sa kanyang pagsasaliksik, nag-aaral ng mga ulat ng ibang pagkikita at kakaibang mga pangyayari. Natuklasan niya na hindi natatangi ang kanilang karanasan, maraming kwento ng mga tao na nakakita at nakaranas ng katulad na mga bagay. Si Tom ay naging mas aktibo sa lokal na astronomy club, ibinabahagi ang kanyang bagong kaalaman at hilig sa mga bituin. Bumuo siya ng mas malakas na teleskopyo at gumugol ng oras sa pagmamasid ng kalangitan sa gabi, umaasang makakita muli ng sasakyang panghimpapawid. Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa kanilang veranda, napansin ni Emma ang isang malabong kumikislap na ilaw sa abot tanaw. Tinapik niya si Tom, na tumingin sa kanyang teleskopyo at ngumiti. Nariyan pa rin sila, sabi niya ng mahina. Tumango si Emma, nakaramdam ng kapayapaan. Oo, nandyan pa rin sila. At siguro isang araw, magiging handa ang mundo na makilala sila. Epilogo, ang pamana. Lumipas ang mga taon, at tumanda sina Emma at Tom, ang kanilang buhay ay pinagyaman ng hindi maipaliwanag na pagkikita. Hindi nila tinigilan ang paghahanap ng mga sagot, palaging umaasa na matututo patungkol sa mga nilalang na bumisita sa kanila. Naglabas si Emma ng isang libro tungkol sa kanilang karanasan, pinaghalo ang kanilang kwento sa kanyang pagsasaliksik. Nakatanggap ito ng maliit ngunit dedikadong tagasunod, at nakatanggap siya ng mga liham mula sa mga tao sa buong mundo na nakaranas ng katulad na mga pagkikita. Si Tom ay naging respetadong tao sa komunidad ng astronomiya, kilala sa kanyang hilig at dedikasyon sa pag-aaral ng mga bituin. Nagbigay siya ng mga lektura at nagsulat ng mga artikulo, palaging binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na isipan. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng alamat ng Maplewood, isang kwentong ikinukwento sa paligid ng mga campfire at sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang ilan ay naniniwala, ang iba'y natatawa, ngunit ang kwento ay nanatili, isang patunay sa posibilidad ng buhay na lampas sa Earth. At sa mga malinaw na gabi, kapag ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag at ang hangin ay tahimik, nakaupo sina Emma at Tom sa kanilang veranda, magkahawak kamay at pinagmamasdan ang kalangitan, naghihintay na bumalik ang mga ilaw. Sapagkat alam nila na sa kung saan sa kalawakan, sa malawak na universo, ang kanilang mga kaibigan ay nagmamasid, naghihintay para sa araw na handa na ang sangkatauhan na sumali sa kanila sa mga bituin.